Si Idang hindi nagsasabi sa amin yan dahil mahal niya si Merck, pinoprotektahan niya sa amin. Pag may masabi nga kaming hindi maganda sa pandinig ni Idang na tungkol kay Merck, nagagalit pa yung anak ko sa amin. Si Idang pa yung nagagalit. Kasi pinoprotektahan niya si Merck. Ngayon ang sabi niya, tuloy natin yan. Ngayon sabi niya, ituloy natin to. Kukuha na naman ako ng ibang babae. Blind date ulit. Napasmile ako. Siyempre, di ko alam ano sasabihin ko eh. Napasmile ako. Ngayon, ang akala niya, yung smile ko na yon ay pumapayag ako. Kaya niya ako sinabihan na plastic. Nabigla ako, hindi ako makapagsalita. Huli impact sa akin. Ngayon sabi niya, tuloy natin to, kukuha ako ng ibang ka-blind date. Ngayon sabi niya, yung blind date daw na yon, papupuntahin niya sa bahay niya. Ay gusto niya, magdadala ng ulam, dadalan daw siya ng masarap na ulam. Para daw makita ng mga subscriber o mga viewers na wala na talaga sila ni Idang. Nabigla ako, pero hindi ako nakapagsalita, ewan ko sa kanya, kung sa palagay niya yung smile ko ay pumapayag ako, umuoo daw ako, sabi niya. Ngayon sabi ko, akala ko ba tapos na? Sabi niya, hindi mama, tuloy natin to kasi pera to. Mukha akong pera, sinabi niya aaminin ko mama, mukha akong pera. Para sa amin. Para sa kanya lang pala yun. Ngayon napaisip ako, sabi ko, okay ba kay Idang na may ganon? Sabi niya, kausapin mo ng heart to heart si KP. Kasi yung mama ko, nag-heart to heart kami. Sabi niya, sorry guys sa suot ko, sorry lahat. Sorry ko na itsura ko ngayon, sorry talaga. Nakausap daw niya yung mama niya. Ang sabi daw niya, nag-heart to heart daw sila ng mama niya. Ang sabi niya daw sa mama niya, gagawin niya yon. Pumapayag daw yung mama niya. Di napaisip ako, sabi ko, ba't ganon? Ba't kausap ko yung mama niya? Mula umpisa ayaw ng mama niya sa content na yon. So ngayon, akala niya okay na. Di ngayon, umalis na sila. Kasama si Drexler. Mapupunta sila ng Cavite. Kasi sasama niya si Drexler, gagawa na naman dapat sila ng content na yung kuya ni Idang, kunyari, isa sa uli yung sing-sing. Ganon. Ganon yun. Kaya sinama niya si Drexler. Ngayon, kinausap ko si Idang. Sabi ko, Dang, akala ko ba tapos na? Sabi ni Idang, oo mama, masaya yung anak ko. Masayang-masaya. Sabi niya, oo mama, tapos na to. Matatapos na to. Magtatagaytay kami ni Merck. Ang dami niyang sinabing magaganda. Tatagaytay kami, hindi muna kami mag-vlog. Kami munang dalawa. Sabi kay, Dang, hindi ganon ang sinabi ni Merck. Sabi ni Merck, itutuloy daw to hanggang 20. Umayag ka daw at kukuha na naman siya ng ibang blind date. Ngayon yung anak ko, nabigla. Tinawagan siya ngayon habang nagbibiyahe sila papuntang Cavite kasama si Kuya Drexler niya. Tinawagan niya si Merck. Sabi niya, grabe naman yung ginawa mo. Akala ko ba tama na? Gumanon siya, sabi niya. Binura niya si Merck kaya pinatayan siya. Binatayan niya binlock niya si Merck agad. Tapos, naka-block din sa akin. Yun. Dahil sa content na yun, nawala si Merck. Dahil sa content na yun, yun ang kinagalit niyang content na hindi natuloy para malalaman ninyo. Yun. Hindi ko alam kung may babae o sabi nila meron. Pero kasama na rin yun sa plano niya. Plano niya to lahat. Kami sumusunod lang sa kanya. Hindi kami makakilos para kami robot. Kulang na lang sa amin remote control. Kontrolado kami lahat. Pero sinusunod namin siya. Siya yung iniisip namin. Sorry guys, nahulog. Dahil sa content na yon na hindi kami pumayag. Dahil sa content na yon,
Dinamay niya pa yung mama niya, pero yung sinabi nag-usap kami ng mama niya, sabi na mama, Diyos ko po. Ako yung ayaw sa content na to. Tapos ngayon, dinamay niya yung mama niya. Nagchat-chat kami ng mama niya. Nangihinayang din yung mama niya sa pinagsamahan. Sayang din, kasi tinuring na niya namin siyang anak, pero pag wala pala kami sa harap niya, iba yung sinasabi niya sa amin. Totoong tao kami, tsaka mahirap lang kami. Hindi po kami mayabang. Kilala po kami dito sa lugar namin. Kahit pumunta po kayo dito. Kilala po kami dito. Hindi po kami mayabang. Hindi po namin nangadyumaman. Alam po ng mama ni Merck yun. Sinabi ko po sa kanya. Hindi po kami gustong yumaman. Yung Canada niya, kanya rin yan. Dito pa nga lang, inakapin na niya yung anak ko. Paano pa kaya sa Canada? Hindi kami pumapayag. Yung Canada niya, mula umpisa, ayoko niyan. Kasi alam ko ang mangyayari sa anak ko doon. Anong gagawin niya sa anak ko doon? Siya yung may hawak ng pera. Walang kapera-pera yung anak ko. Hindi makakaalis yung anak ko doon. Kung walang hawak na pera yun. Ako naging masama sa lahat. Pumayag ako maging masama. Kasi ayoko siyang mabash. Sabi ko sa mama niya, sige, gawin ko to. Para malipat sa akin yung bash. Huwag lang sila mabash. Hindi ako nagbabasa ng comment. Kasi ang sasama ng comment niya sa akin. Pero ngayon, nagsalita na yung anak ko. Masaya na ako. Masaya na kami. Umiiyak pa rin ako. Umiiyak ako kasi sobrang sakit. Sakit din. Kung anong naramdaman ng sakit ng anak ko ngayon, dudubli ako. Dumubli sa akin. Kasi ako yung pumapayag. Mali pala ako. Pero mali ako. Mali ako sa tingin ninyo. Excuse me, Sorry, guys. sorry, Excuse sorry me, talaga. Excuse Sorry. me, guys. Excuse me, guys. Guys, excuse me. Excuse me. Guys, kausap ko ngayon si Head Turner. Head Turner, kausap ko si Boss Jun. Head Turner. Ito po yung naging controversial din sa issue noon. Siya po na isa rin po sa kaibigan po, barkada namin ni Mark. Mami, huwag kang umiyak. Ni Derek Ulo. Isa po siya. Bago kami nagkahiwalay-hiwalay, guys. Siya po ang number 1 na talagang kumontra na dyan sa ugali ni Derek Ulo. Siya. Tumawag sa akin ngayon, guys. Tumawag. Hindi nyo alam yung mga taong nakapaligid na nakaintindi na kay Derek Ulo. Na umalis na sa poder niya dahil ganun po siya makasarili. Yung ugali niyang hindi napakaganda. Marami ng taong nag-alisan. Dapat ang tao hindi dapat umalis sa sarili. Sa mga barkada dapat lalong dumadami. Siya mali. Nag-aalisan sa kanya. Bakit? Yun ang number 1 questionable kung bakit. Ay. Si Boss John Head Turner. Yan po, may sarili po rin siyang channel. Yan po ang nakakaalam lahat kung paano pinutiktahan niya si Kipi. Pinupuntahan niya po ngayon si Kipi at sino gusto niyang sunduin at protektahan. Kasi hindi lumalabas daw sa bahay ni Kambal. Nandoon daw, nagtatago. Ngayon, sabi ko sunduin niya nang sa ganun maayos. Ngayon, gagawa po sila ng paraan kung ano man na masundo yung anak ko. Guys. So, ngayon, alam nyo na po kung lahat. Alam nyo na po lahat. Alam nyo na po lahat yan. So, kayo na pong bahala kung anong nasa isipan ninyo. Sabihin nyo. It's your freedom po. Pero, wag lang po sa pamilya namin dahil kami ay sunod-sunuran lang kami sa strategy ni Derek Ulo eh. Para sa future daw nila eh. Samantala saan ba yung future? Hindi yung future nila. Future niya. Wala po kaming picture doon. Asawa ni iiyak na rin eh. Future niya yon, hindi sa amin.
Kita nyo naman kung paano mag-handle. Pero sumuporta kami. Itong mga tao na to, napakamahal namin to guys. Nagulat na lang ako. Tumiwalay. Nagkaroon pa ng problema bago paghiwalay. Bakit? Ayaw namin maniwala sa kanya eh. Nandun yung suporta namin kay Mark eh, pero sila humiwalay. Ngayon, hindi na po napigilan. Ayaw na kasi namin maniwala sa kanya. Dahil napaikot kami ni Derek Ulo. Intindi yan, matindi talaga yan, totoo yan. Tama yung sinasabi ni Makagago. Ang director talagang ulo niya. Totoo yan. Sige na guys. Cut na muna natin ito. Pateksyon mo na si Mami. Garanti na pupunta na.